Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol po dito sa larawan ni Paolo Avellino na pinagkakaguluhan sa social media ng mga Kimpaw fans. So bakit nga ba mga kakimpaw? And tungkol nga din po dito sa misunderstanding di umano nila Kim and Paolo. So ano ba yung mga balita niyan mga kakimpaw? Mamaya tatalakayin natin yan at pag-uusapan at alamin sa video na to. Kaya naman tumutok lang po kayo hanggang dulo ng ating update. Pero syempre, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! So ngayon naman, dumako na po tayo sa pagbabasa ng mga comment mula sa atin pong mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So mula po kay Miss Gigi na comment, tungkol po ito sa previous update natin na meron daw pong bagong ipapasok si Vice Ganda sa It's Showtime na magiging regular host. So sabi niya, bakit si Vice ba may hawak kay Kim? Mga boss ng ABS-CBN may hawak sa Showtime. Puro ka fake news, tigilan mo na issue na yan. So ayan nga, panay kasi po ang gawa ng mga kwento ng mga bashers na si Kim ay aalisin na. Lalo pat si Vice Ganda may napipisil na daw po na gagawing regular host sa Showtime. Ngayon, tungkol naman kay Vice, meron din naman talaga siyang say sa Showtime. Kung alam niyo lang mga kakimpaw, malakas ang kapit ni Vice na tipong pwede siyang magpasok, pwede siyang magpalis. Pag sinabi niyang ayaw na niya to na host, kaya po niyang alisin doon mga kakimpaw. Hindi ko rin alam siguro kasi gem din kasi ng ABS tong si Vice. Alam niyo naman, di ba? A-listed din po yan. Laki din po kasi mag-akit ang pera ni Vice sa ABS-CBN. Kaya parang mayroon din po talaga si Vice na parang kapangyarihan gano'n sa Showtime. So, alam niyo naman ang MMFF niyan, parating patok, parati pong mabenta, mga hakimpaw. So, malakas din talaga siyang mag-akyat ng pera sa ABS. Ngayon, speaking of malakas mag-ano po sa ABS, hindi lang naman po yan si Vice. Ganon din naman si Kim Chiu, diba? So, I don't think basta-basta na lang mapapaalis si Kimi dito. And it doesn't mean naman na may ipapasok po si Vice, ayaw na niya kay Kim Chiu. Porque may bagong issue, gusto na po agad nilang, alam niyo yun, yung mga bashers nakakalusot pa rin, or pilit nilulusot pala. Pilit nilulusot yan, kasi ang tagal na yan wala na daw babalikan si Kim na Showtime, pero tingnan niyo naman, nakauwi na't lahat-lahat ng world tour, nariyan pa rin po si Kim sa Showtime, di ba? Kaya nga meron silang pinagpipiyastahan ngayon. Kasi nga si Kim nandyan pa rin sa It's Showtime. So malamang old trick pa din yan mga kakimpaw para yung pagkakakitaan si Kim, gagawa na naman at mag-iimbento na naman po sila ng kwento. Samantala, simulan na po natin ang ating chikahan sa hapon na to mga kakimpaw at pag-usapan ang mga update na atin pong isi-share sa inyo. And unahin na natin itong tungkol nga po sa larawan ni Paolo Avellino na pinagkakaguluhan ngayon sa social media. Paano ba naman kasi ni Paolo Avellino po dito ay barang may kasama pong mga barkada at nag-iinuman sila mga kakimpaw. So ang tanong nila, bakit kaya si Paolo nag-iinom and where is Chinita Princess? Ganyan. So, bago lang daw ba to mga kakimpaw? And saan? Diba, ang dami pong katanungan. Pero, ayan, sa atin pong paghahanap, mga kakimpaw, matagal na daw po itong picture ni Paolo. Kasi si Pao, hindi naman na po umiinom. Mga kakimpaw, matagal na siyang hindi umiinom.
Pero ang tanong, bakit nga nilalabas nila to ngayon mga kakimpaw na para bang may gusto pong iparating na umiinom si Paolo Avellino ngayon? Klaro naman po sa lahat ng mga Kimpaw Lanchas and ng Paolo Avellino stand na si Paolo ay umiiwas na po sa bisyo. Hindi na po talaga siya umiinom. Nagpaalam na siya dyan. And meron po tayong nakitang maaring kasagutan mga kakimpaw. Yes, maari kasi hindi pa naman tayo sigurado kung eto nga ang dahilan mga ka-KP. So meron tayong nabasang comment na marahil gusto lamang daw pong ipalabas na si Paula Avellino ay nagiinom kasi meron silang misunderstanding ni Chinita Princess dahil si Kim naman po ay lumabas mag-isa. May lakad po kasi nga si Kimi, di ba, mga kakimpaw. Parang pinapalabas, mag-isa si Kim. So, gawan naman natin ng storya si Paolo, parang ganon. So, sabi dito, wala po kay Miss Annabel Domingo. Sos, tagal na yan. Hindi na umiinom si Pao. Palabas lang siguro nila yan kasi wala si Kimi nanonood ng concert. So, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat mga kakimpaw na si Kim Chiu nga po nag-update sa kanyang social media account na last minute bumili po siya ng ticket para makanood nga po ng concert ni Taylor Swift. So ito po yung kanyang ibinahagi and hindi nga po niya kasama si Paolo Avellino dito mga kakimpaw. Pero hindi naman po kasi to latest mga kakipi, lilinawin lang po natin. Mukhang ito naman po ay late upload lang ni Chinita Princess. So nalito po kasi yung ilan na mga Kimpaw Lanchas. Siguro, ayan, nalito sila kasi bagong post nga lang ni Kimi. Pero matagal, nung 2024 pa ata, tong concert na to ni Taylor Swift, mga kakimpaw di ba? So, I think late upload lang po talaga to. And kung hindi nga po niya kasama si Paolo Avellino dito, baka hindi pa talaga sila noon ng mga panahon na yun. Pero hindi parang sila na noon mga kakimpaw. Kasi nga, 'di ba? Ano pa po si Pao noon. Si Kim and Paolo pala mga kakimpaw. Wala nga silang update nung bagong taon, 'di ba, mga ka-KP, nung papasok ang 2025 kaya hinala ng marami magkasama silang dalawa. So, nagsisimula na mga kakimpaw yung yung mga missing in action, both of them. So, sila na niyan, mga kakimpaw. Anyway, hindi pa rin malinaw kung ano talaga nga yung reason bakit pinopost po itong naglalasing si Paolo Avellino. Pero kinukutuban na po ang ilang Kimpaw Lanchas. Ayan na naman tayo sa napapraning na naman. Kakatapos lang ng issue ni Kim, ito na naman, mapapraning naman kayo. Dapat happy, good vibes lang tayo mga kakimpaw. Si Paolo kasi, kaya ang reason kasi niya kung bakit tumigil na rin siya sa pag-iinom kasi nga sabi niya sa interview niya meron din po siyang inaasikaso ibang aspeto naman ng buhay niya mga kakimpaw bago mag-settle down. So isa po yan mga kakipi, inaayos niya yung sarili niya and then ayun nga, inaano niya po yung kanyang business. Inaayos, pinapalago mga kakimpaw before po mag-settle down. Katulad noon, nagkaroon po ng nakawan, million, 100 million mga kakimpaw, di ba? Ang sakit nun sa bulsa. So, dapat talaga maayos muna ang lahat ng yan bago mag-settle down. Sa ngayon, enjoyin po muna nila yung pagiging single nila sa papel, mga kakimpaw. So, enjoyin muna nila yung pagiging mag-jowa-jowa. Kasi once na magpamilya na sila, ay bigla pong mag-iiba ang ihip ng hangin. 'Di ba? Iba na yung life nila. Marami ng pagbabago, priorities sa buhay, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ng tungkol nga dito sa magkaibang
pagtanggap ng mga tao sa jokes ni Kim at saka ni Ann Curtis. Kasi si Kim and si Ann, kinukumpare naman po ngayon. Sabi nga dito, pansin mo ba, magkaiba ang nagiging reaksyon ng ilan kapag si Ann Curtis ang nagkakamali o nagbibiro sa It's Showtime? Madalas ay tinatawanan lang at sinasabing cute o nakakaaliw. Pero kapag si Kim Chiu ay nagkamali, mabilis siyang batikusin at gawing malaking issue. Sana pare-pareho lang ang pagtingin at paghusga sa lahat. Tao lang din sila at nagkakamali. Kaya nga mga kakimpaw, parehas namang mabuting tao, parehas naman pong mabait, parehas namang maganda. Pero iba yung pag makikitungo mga kakimpaw. Hindi ko alam bakit gano'n. Hindi naman deserve ni Kimi yung minamaliit, ginaganyan-ganyan, tinatawan-tawanan na lang, na para bang starlet lang ang peg ni Chinita Princess. Napakalaking pangalan sa industriya, mga kakimpaw. Tas ginaganyan lang, diba? At saka, doon na lang tayo sa pagiging mabuti ni Kim Chiu. Wala nabubura kasi talaga ang kabutihan mo kapag hindi ka talaga bet. Ewan ko bang hilig sa red flag ng mga tao, no? Anyway, sabi nga dito, actually, wala namang naging reaction si Raisa May dahil alam niyang biro lang iyon. Ginagawa rin naman ang ganoong klase ng biroan sa Itbulaga, kaya hindi niya iyon gagawing big deal o ginawang big deal. Ang mas nakakalungkot, parang ang ibang bashers lang ni Kim ang nagpapalaki ng issue. Lagi naghahanap ng butas para batikusin siya. Minsan, mas mabuting tingnan muna ang buong konteksto bago agad humusga. Checked. So, ayun lang muna guys ng ating update para po sa gabing ito. Ano pong inyong masisay patungkol dito? So, comment nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod nating chika. Ingat po palagi.